another episode of Pretty Petty the Podcast. Once again, this is your Tito Alvin, and in this podcast, pag-uusapan natin ang mga trending issues, hottest topics, and everything pretty and petty. Kung bago ka dito sa podcast, feel free to subscribe to our YouTube channel and click nyo yung notification bell para updated ka sa mga bago nating episodes. Also, you can follow us in Spotify by going back to the main page of this podcast and then i-click nyo yung follow button. Tapos, bigyan na rin kami ng 5-star rating. So, for this week, ito ay kadugtong ng ating topic last week, no? Na tungkol sa TNVR or Trap, Neuter, Vaccinate, Return. So, for this week's episode, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa vacuum effect. Okay, so part 2 to, part 2. So last week we talked about the issue about the missing community cats ng mga iba't ibang condo properties. Pinag-usapan din natin yung TNVR or Trap, Neuter, Vaccinate, Return, which is the most humane and effective method to control and manage and reduce the population of stray and feral cats. So, bago tayo pumunta dun sa main point ng ating discussion for this week, mag-review muna tayo, no? So, TNVR stands for Trap, Neuter, Vaccinate, and Return. So, ang process niyan ay una trap, ihuhulihin yung mga pusa without hurting them. Then, we will have them neutered or ipapakapon yung mga pusa para hindi na sila makapag-anak ulit. We will also administer vaccines to these cats para mas maging healthy sila at hindi na sila makapag-spread ng sakit. And lastly, we'll have these cats returned kung saan sila hinuli. And like what I mentioned last week, no, itong TNVR method is the most efficient and most cost-effective way to control and manage the population of stray cats in your area. Charot. This method is again widely recognized by cat groups and animal groups here in the Philippines and also internationally. Magitingnan na natin ulit yung benefits ng TNVR kung nakalimutan nyo na, no? So apart from this is the most humane and most cost-effective way, makikita rin yung improved cat health, promotes community harmony. Tulad ng sabi ko kanina, most cost-effective way to control cat population, and it's the most ethical approach in dealing with issues with stray and feral cats. So in a nutshell, itong method na to ay magpo-produce ng positive results sa inyong mga community, no? Hindi negative ang mangyayari sa pag ginawa niyo yung TNVR. It will actually result to something positive. Now, nabanggit ko last week na yung return stage, yung last stage ng TNVR, ang pinaka-controversial na step. Kasi some people may argue na dapat hindi na binabalik yung mga pusa kung saan sila hinuli. Diba? And yung ibang tao nga ang gustong gawin ay i-relocate itong mga pusang to elsewhere. In this episode, pag-uusapan natin why relocating is not the solution. Pag-uusapan natin na yung pagligaw sa mga pusa hindi beneficial for you and your community. Okay. Siguro at the end of this video, pag meron pa tayong time, we'll answer some common complaints of people regarding strays or community cats. Ngayon, nakaugalian na dito sa Pilipinas, no? Noon pa, siguro 80s, 90s, na kapag may pusang gala or stray cat, dapat hulihin at dalhin sa malayong lugar. Diba? Naging joke pa nga yan na ilagay sa sako, tapos dalhin sa ibang lugar, iligaw para hindi na makabalik. Ngayon, ito ang tanong ko sa inyo guys. Since matagal nang ginagawa yung traditional method na yan of relocation dito sa Pilipinas, na-solve ba ang problema natin sa stray cats? Nawala ba totally yung mga pusa sa mga lugar ninyo? Okay, based dun sa expectation ng pagliligaw sa pusa.
I'm pretty confident in saying na ang sagot dyan, hindi. Hindi na-solve ang problema. Hindi nawala yung mga pusa sa lugar nyo. Instead, mas dumadami pa. Parang mas dumadami pa yung mga pusa. Tama ba? Na-experience nyo na din ba yan? For sure, na-observe nyo na din na parang padami ng padami yung mga pusa sa lugar ninyo despite the relocation efforts ninyo. No? Ang tawag dyan, vacuum effect. Okay, ang vacuum effect ay isang well-documented phenomenon sa ecology, no? Sa mga animal groups. Pero it's widely observed in different cat colonies. Ngayon, bigyan ko kayo ng insights about cat colonies. Cats in general, taas nun cats! Cats in general are very territorial. Okay? Kahit yung mga bigger cats, lions, panthers, tigers, territorial yung mga yan. So, hindi naiiba yung mga domesticated cats. They will protect the space that they occupy kung saan sila kumukuha ng pagkain, ng tubig, ng shelter, and other resources. Napansin ko yan dito sa mga community cats namin dito. Meron silang teritoryo. Dito kasi sa condo namin, meron kayong separate buildings. And napansin ko na yung mga pusa na nandun sa building A, never yang dumayo sa building B. Same thing yung mga pusa sa building B, never kong nakita yan dun sa building A. Kasi nga, they are protecting their own territory. May sarili-sarili silang territory yung pinoprotektahan. So this proves that these cats have their own territory and will seldom cross each other's domain or territory. Now, kung i-relocate natin yung mga pusa from a certain place, no? Kunyari yung condo nyo, may mga pusa dyan. Or yung village nyo, may mga pusa dyan. And tinanggal nyo yung mga pusang yan. Yung lugar ngayon, magiging vacant or empty. Okay? This vacant territory will now attract other stray and feral cats from surrounding areas. So kung ako yung stray cat sa labas at napansin ko na walang may-ari nung teritoryong to, i-claim ko to as my own territory. Sila ngayon ang pupuno doon sa nabakanting space. Okay? Nagigets ba? Ngayon, kapag na-infiltrate na yan ng mga dayong pusa, they will start to reproduce. Kasi for sure naman, yung mga papalit na pusa dyan, hindi pa yan nakapon. Hindi pa yan neutered or spayed. So, it's in their nature to procreate at magpadami. Now, based on statistics, an average female cat can have 4 to 6 litters or kutings, mga baby pusa. After a few months, that same mama cat will be pregnant again and will bring another set of 4 to 6 more kutings. So, just doing the math, within 1 year, there will be more or less 18 to 20 cats in that territory kung hindi mamamanage yung population. So, ngayon, napansin mo na dumadami na yung mga pusa ulit, no? So, ang gagawin mo ngayon, i-relocate mo na naman silang lahat. So, tinanggal mo ulit. So, yung territory, bakante na naman. For sure, 100%. Meron na namang papalit dyan na bagong pusa. May magpupuno na naman dun sa bakanting territory. So, it is just a never-ending cycle na hindi matatapos. I-relocate mo, may papalit, mag-aanak. I-relocate mo ulit, may papalit, mag-aanak. So, walang katapusang cycle yan. Not to mention, it's just going to be a waste of time, waste of energy, and money to relocate these cats over and over again. Yan ang tinatawag na vacuum effect. Okay, kaya nga yung mga cat groups, they promote the TNVR project kasi effective siya eh. It's effective and cost-effective, pinakamatipid na way to control the population of the cats. Using this method, alam mong controlled yung cat population na meron kayo because they are neutered and vaccinated.
So kung meron kayong for example 10 cats na minamanage sa condo nyo or sa community nyo, no, alam mo na yung 10 yan, hindi na yan makakapagparami. Alam mo na yung 10 na yan, vaccinated yan, so hindi na yan makakapagkalat ng sakit. Gets nyo ba? Ngayon, kapag tinanggal nyo yung mga pusang yan na controlled, tinanggal nyo, binakante nyo yung space, mapapalitan lang yan ng mga pusa na hindi vaccinated at hindi kapon. So ngayon, alin ang mas delikado or mas may higher risk ng danger sa mga tao or residents in your community? I guess, 'di ba? Logic na lang pairalin natin diyan. A good example of this is yung isang condo sa may Mandaluyong. So, tinanggal nilang lahat yung mga pusa na vaccinated and neutered nung cat group nila doon. Tinanggal nila. So, zero cat policy sila doon ngayon. In just a matter of 2 days, may mga pumalit ng bagong pusa. So, ngayon, dahil ang worry nila, ang initial nilang problema ay itong pusang to ay nuisance dahil nga baka kung anong gawing daling sakit or baka mangkagat, mangalmot. Ngayon, yung mga pumalit na pusa, hindi controlled. So ngayon, may mas malaki silang problemang haharapin ngayon. O ngayon, ito pa. So kunyari, hinuli mo yung pusa sa lugar nyo, no? Regardless kung vaccinated yan o hindi, hinuli mo. Dinala mo sa malayong lugar, sa ibang village mo dinala, nirelocate mo sa ibang lugar. Hindi mo ina-address yung issue. You're not solving the problem. Nilipat mo lang. So ang ending, pinapasa mo yung burden of these stray cats sa ibang lugar. Medyo, medyo selfish ang dating sa akin. Ayaw mo ng pusa, so ang gagawin mo, dadali mo sa ibang village, so bahala na silang problemahan yung pusang yan. Ang selfish lang, di ba? Parang hindi makataong pakinggan. Kung nakatira ako sa isang subdivision or village na ginagawang tampunan or tambakan ng mga nililigaw na pusa, parang hindi naman tama yun. Diba? Imbis na itama nyo yung problema, imbis na isolve nyo yung problema, pinapasa nyo sa amin yung problema. Pinapasa nyo sa ibang village yung problema. And that is absolutely wrong and outright disgusting. So yung mga pusang niligaw ninyo, hindi sila familiar dun sa bagong environment kung saan nyo sila nilagay, di ba? So ang gagawin niyan, i-disrupt nila yung environment nun, mangangalkal ng basura, mag-iingay, manggugulo. So ngayon, ang naperwisyo, yung mga residente nung village or nung lugar kung saan mo nirelocate yung mga pusa. So ngayon, dahil inisa sila sa mga pusang to, ang gagawin nila, huhulihin din nila, tapos i-relocate din nila sa ibang lugar. So, nagiging cycle lang yung dissatisfaction, and yet, hindi na-solve ang problema. That's why people are encouraging to support TNVR practices in your communities kasi kayo din naman ang magbe-benefit nun. In the long run, community nyo ang magbe-benefit dun. Yung TNVR is proven solution to manage the cat population without triggering the vacuum effect. By way of neutering the cats, nakokontrol nyo yung population nung pusang nasa community nyo. Therefore, these cats will then protect the territory that they are occupying. So, hindi na mag-a-attack ng mga bagong pusa sa labas kasi they are protecting the territory nga eh. Hindi na sila mag-aanak para magparami. And nababawasan na yung mga unruly behaviors ng mga pusa like mating, making loud noises, and fighting. So, kung meron kang mga cat groups sa inyong mga community na ginagawa yung mga TNVR method, instead of treating them as enemies, try to support their cause. Kasi magbe-benefit naman kayong lahat in the long run. Yung mga cat volunteers sa lugar ninyo, hindi nyo yan kaaway kasi iniisip din naman nila yung kapakanan ng mga residente. Kasi kung pusa lang ang iniisip nila, edi sana lahat ng pusa sa labas kinuha nila. Pero hindi. Hindi yun ang advocacy ng mga cat volunteers. Ang gusto lang nila, i-maintain yung current population ng isang lugar to a certain number. If possible, have those cats adopted pa nga para meron silang forever home. And never nilang kinlaim at never nilang ikiklaim
na yung lugar nyo ay isang cat sanctuary kasi hindi rin yun feasible para sa mga bulsa nila kasi mahal mag-alaga din ng hayop. Ngayon, try nating sumagot ng mga usual complaints na maririnig mo against stray cats. Ito, first question na madalas kong marinig, sasabihin ng iba, kailang alisin yung mga pusang yan kasi dangerous sila sa mga kids. Okay. Kung isipin mo, sige, fine, may merit naman yung tanong, no? Kasi kung unvaccinated yung mga cats, unneutered yung mga cats, definitely, may danger talaga sa mga bata, no? Especially kung makalmot sila ng mga unvaccinated cats, mga hindi pa controlled na pusa, delikado talaga yan. Kaya nga, yung mga pusa sa lugar nyo ay ginagamitan ng TNVR method para ma-neuter, hindi na magpadami, at ma-vaccinate. Para hindi na sila makapag-spread ng mga sakit to both cats and humans. Ngayon, kapag inalis mo yung mga controlled cats na to, no, yung mga vaccinated na cats, inalis mo kasi ayaw mo pa rin ng pusa eh. So, inalis mo. Mapapalitan lang yan ng mga unvaccinated cats at mga unruly na cats. Therefore, posing a higher risk for your kids. Siguro sabihin ko na din to, no? And kapag sinabi ko to, for sure may magagalit sa akin. Pero I'm just using logic here. I shouldn't tell you how to parent your kid. Kaya nga hindi ako nag-anak eh, kasi ayoko mag-alaga ng bata eh. Pero since choice nyo yan, dapat alam nyo kung paano nyo aalagaan at poprotektahan ng mga anak ninyo. Kahit saan lugar mo dalhin yung anak ninyo, there will be dangers around them. Kahit ka sa loob ng bahay, may dangers sa loob ng bahay para sa mga bata, para sa mga anak ninyo. Hello, kaya nga china-childproof nyo yung bahay nyo, di ba? Kasi alam nyo possible na may danger sa loob ng bahay. Eh what more sa labas? Ang daming external factors. So kahit saan ka lumingon, everything or anything can be a possible danger to your kid. Pwedeng madapa anak mo, matalisod, mauntog, makahawak ng madumi. So danger will be everywhere. So, wag nating i-zone in lang at i-isolate lang sa pusa ang dangerous. Kasi everything else is dangerous for your kids. Kapag ba, for example, sige, tanggalin natin yung mga pusa sa lugar ninyo, masasabi mo ba na wala nang danger na nakapalibot sa anak mo? Hindi naman eh. There will still be danger around your kid kahit tanggalin mo yung mga pusang yan. Kapag ba yung anak mo nakahawak ng lupa, eh, sisisihin mo yung lupa? Hindi naman. I'm sure hindi mo sisisihin yung lupa. Kapag yung anak mo nadapa dahil may batong nakalagay dyan sa papatanggal mo ba lahat ng bato sa lugar mo? For sure, hindi mo gagawin yun. So, hindi ko magets kung bakit yung pusa gusto yung patanggal as imminent danger. Di ba? Hindi ko makita yung logic. It is your role, no, as a parent to guide your kid and to remove them from harm's way. To move them away from danger. Yung focus nyo pag nasa labas kayo, dapat nasa anak ninyo 100%. Okay? Huwag nating isisi sa mga pusa yung danger. Huwag nating isisi sa ibang mga bagay kapag na-aksidente o nasaktan yung anak nyo dahil sa negligence niyo as parents. Okay, next complaint na madalas kong marinig, no? Yung basura sa labas kinakalkal ng mga pusa. Okay, pagdating sa tanong na yan, ibabalik ko sa inyo yung tanong. Yung bang basurang nilagay nyo sa labas ng bahay nyo ay secured ba? Okay? Wala bang butas yung plastic na pinaglagay nyo ng basura? Nakalagay ba yung basura niyan sa loob ng garbage bin? Yung bang garbage bin ay tinakpan nyo ng maayos? Kung ang sagot sa mga tanong na yan ay hindi, well, hindi nyo pwedeng isisi sa pusa kung nakalkal niya yung basura. Okay? Huwag nating isisi sa ibang bagay yung negligence natin. Kasi kadalasan, yung pagkukulang natin, pinapasa natin sa ibang mga bagay. Kasi for sure, kung yung mga basura nyo maayos yung itinapon sa tamang lalagyan at tinakpan niya ng maayos, hindi yan makakalkal ng pusa. Okay, tulad dito sa condo, may mga nagtatapon ng basura.
Ang ganda-ganda ng basurahan dito pero hindi mailagay sa loob ng maayos, 'di ba? So negligence ng mga residente, isisisi niyo sa pusa, hindi ko makita yung sense. Also, speaking of basura, no? Dito sa condo namin, may feeding schedule yung mga pusa. Parang twice a day may schedule sila ng pagkain nila. Kasi tinetrain namin yung pusa, yung mga community cats dito, tinetrain namin sila to eat at a specific place and a specific time. This way, hindi nila kailangan makalkal ng basura just to eat. Kasi alam nila na by this hour, may magpapakain sa kanila ng totoong pagkain. Also, hindi namin ini-encourage yung mga residente and mga visitors dito na pakainin yung mga pusa ng mga tira-tira nilang pagkain, yung mga tira-tira ng buto, kanin, tinik ng isda. Hindi namin sila ini-encourage na pakainin yung mga pusa at any given time. Kaya yung pagpapakain ng mga leftovers sa mga pusa, it disrupts with their schedule. Iniiba niyo yung schedule, ginugulo niyo yung schedule nila. And it gives them the idea na, pwede pala akong kumain anytime. Pwede pala akong manghingi ng pagkain sa kahit kanino. 'Di ba? So yung alam kong concern lang kayo na ibigay yung pagkain sa pusa, pero it's actually giving, or it will only result to more negative things than positive. Kaya dito, pag may mga nagbibigay ng mga leftover food, nare-report talaga namin sa PMO yan. Hindi namin pinapalampas yan. Pinapahuli namin hanggat maaari. Kasi bukod sa nakakasira nga sa feeding schedule ng mga pusa, considered yan as littering. Okay, so bawal yan sa mga condo, especially sa mga condo spaces, no? Bawal talaga yan. Now, isa pa sa mga madalas kong naririnig na reklamo against these community cats ay allergic kasi ako sa pusa. Okay, valid. Meron totoo naman kasi na may mga taong allergic sa pusa, no? And isa lang naman ang sagot ko dyan. Bakit hindi mo iwasan yung pusa? Malaki naman siguro yung condo nyo, no? Para maiwasan mo yung pusa. Hindi naman din kasi required na lapitan mo yung community cat ninyo. Kung may makakasalubong kang pusa, edi take another path. Iwasan mo yung pusa kasi alam mo allergic ka eh. Kapag nagpunta ka ng restaurant, ngari allergic ka sa peanuts or allergic ka sa isang ingredient, o orderin mo ba yung pagkain yun? Hindi naman, di ba? Hindi mo orderin yun, iiwasan mo yung pagkain na yun. So same thing with cats. So kung nakita mong may pusa dyan, di iwasan mo, ba't lalapitan mo? Kung lalapitan mo, magiging allergy talaga. Matitrigger talaga yung allergy mo. So, might as well, iwasan mo na lang. Using that same logic, for example, nagpunta ka ng isang mall na pet-friendly. Tapos, may nakita kang taong may dalang pusa. Irereklamo mo ba yung pusa? Paalisin mo ba yung pusa sa mall? Hindi naman iiwas ka. Hahanap ka ng ibang lugar. Kasi, alam mong allergic ka. So, kung sa ganung sitwasyon, kaya mong umiwas, bakit sa mga kondo nyo, hindi mo kayang umiwas sa pusa? Ginagawa mong big deal na yung mga pusa ay nagkalat sa ground floor ng building ninyo. 'Di ba? Again, it doesn't make sense. Okay, alam kong marami pang mga complaints, so pero to last na to sa mga madalas kong marinig. Yung complaint na baka mga gat or mangalmot kasi yung mga pusang yan. Kaya dapat alisin yung mga yan eh. Well, to be fair, no, by the end of the day, they are still considered animals and hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa mga utak nila. So, is there a possibility na makagat sila or mangalmot? There is a possibility. Hindi ko ma-deny yung fact na yan. Pero sa ilang buwan na pagtira ko dito sa condo namin, ito na-observe ko, wala akong nabalitaang incident na yung mga community cats namin inatake yung isang tao o isang residente voluntarily. Yung talagang the cat chose violence that day at nag-rampage at umatake ng mga tao. Wala. Never. Meron mga nabalitaan akong nakalmot. For example, yung isang tenant dito sa isang residente dito, nakalmot daw siya ng pusa. Pero ang backstory, ang context is, pinipet niya kasi yung pusa. So, pinipet niya,
So, siguro, nagkamali siya ng hawak, nakalmot siya ng pusa. Nangyari na rin sa akin yan. So, mayroong pusa dito, si Ponkan Tapachingching. So, piligay ko yung picture niya dyan. So, si Ponkan, napakabait niyang pusa. So, pinipet ko din siya, hawakan ko sa ulo. For some reason, nagkamali ako ng hawak, nahawakan ko yung tiyan niya. Which I think he thinks na inaatakin ko yung most sensitive part ng katawan niya, which is yung tiyan niya. Nakalmot niya ako. Sinisi ko ba yung pusa? Hindi. Alam mo kung bakit? Because I'm invading his private space, his personal space. Kahit naman kayo, di ba? Pag in-invade yung personal space nyo, mag-retaliate kayo. So, ganun din nangyari sa akin. So, na-invade ko yung personal space niya, kinalmot ako. Ngayon, meron pang isang issue dito na nakalmot yung pusa ng isang aso. Kasi yung aso, accidentally, nakalimutan na nabitawan ng may-ari yung pagkakahawak nung sa aso. So, itong si aso, nag-beeline kay pusa. So, itong si pusa, nag-retaliate, nakalmot. So, nakalmot sa mukha yung aso ata. Pero in that scenario, hindi ko pwedeng isisi sa pusa. Kasi, may danger papunta sa kanya. So, natural lang sa kanya na i-defend yung sarili niya. And for cats, to defend themselves, kakalmo talaga, 'di ba? That's their nature. Ganun talaga sila. Kapag may nakita silang threat paparating sa kanila, magre-retaliate talaga sila. Same with people. Oh, nakita mo ako, papunta ako sa iyo, papalapit ako sa iyo, tapos sasampalin kita. Ibibigay mo ba yung pisngi mo sa akin para masampal ko? Hindi naman, 'di ba? Magre-retaliate ka one way or another. So same thing with cats. If you're invading their personal space, if they think that you are a threat to them, magre-retaliate yan at posibleng makalmot at makagat ka. Ngayon, sa ilang buwan ng pagtira ko dito, napansin ko lang dyan, kapag dinedma mo yung mga pusa, dededmahin ka rin nila. Especially kapag nakapo na sila, hindi na sila ganun, wala na silang hormones para maglilikot, maging aligaga. So, most likely, makikita mo na lang yan, mga nakaupo, naka-chill, tulog. So, every time na pupunta ako ng ground floor, tapos maglalakad-lakad ako, dededmahin ko lang sila. And in the same manner, dededmahin lang din nila ako. So in the same manner, kung ikaw yung taong hindi mahilig sa pusa, di dedmahin mo na lang sila. Kasi for sure, dededmahin ka lang din ng mga yan. Kapag hindi nyo sila pinansin, hindi rin nila kayo papansinin. Tapos, recently ito, may nabalitaan ako na meron daw mga resident dito na naiinis kasi nakaupo sa bench yung mga pusa. Parang, okay, pero ilan ba yung bench na nandun sa ground floor? Ang dami-dami naman. Ba't galit na galit kayo sa isang pusang nakaupo doon sa isang bench? Basta hindi ko makita yung logic . Parang, meron silang innate na galit sa pusa. Tapos, hinahanapan nila ng reason para ibunton or ibigay yung sisi sa mga pusa. Basta, hindi ko na maintindihan yung logic ng iba. Pero yan na lang muna siguro yung pag-uusapan nating mga complaints from other people, no? And sana nasagot ko in a logical manner yung mga complaints ninyo. Hopefully, the past 2 episodes ay may natutunan kayong bago, and hopefully ay na-enlighten kayo sa mga ginagawa ng mga cat volunteers, especially when they are doing the TNVR method. Personally, hindi ako active sa mga activities ng cat community dito nung volunteers, no, pero at least, no, sana yung past 2 videos na ni-release natin makatulong to spread awareness about the things that these cat volunteers are doing for the cats. So if we share the same advocacy as I do, and you love cats in particular, share mo tong video na to, no, sa mga friends mo and sa social media para aware din sila sa mga ganitong bagay, and para ma-inform din sila sa ganitong klaseng mga activities. And hopefully these videos and this information will open the minds of those people who wish bad things for our feline friends and bring cats in harm's way. Tandaan natin na kaya dumami ang mga pusang yan, no? Dumami yung mga stray cats na yan kasi dahil na rin sa kapabayaan ng mga tao, dahil na rin sa irresponsible pet ownership. Walang kasalanan yung mga pusa dyan.
No, they are just doing what nature tells them to do, which is no magparami. So in return, as humans, let's just do everything we can to minimize their population by using trusted and proven methods like TNVR. Ngayon, kung plano mo na iligaw pa rin yung mga pusa, no, despite listening to this episode, convince ka pa rin na iligaw yung mga pusa, I suggest please do not do it. Kasi you are not solving the problem by relocating these cats. You are just going to make things worse for the cat and for your community. Okay? So yan. So kung nagustuhan mo at na-entertain ka ng episode na ito, feel free to give us a like, a thumbs up, and share this episode to your friends. And don't forget to tag us at Pretty Petty the Podcast. If you are not yet subscribed to our YouTube channel, please do so. And paki-follow na rin kami sa Spotify. And click nyo yung notification bell para ma-update kayo pag meron tayong bagong episode. You can also follow our social media pages in Facebook, Instagram, and in TikTok by going to the link you see at the bottom of the screen, or you can go to linktr.ee/prettypettythepodcast. If you're a brand looking for partnership and collaboration, you can email me at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at wag maging petty. Bye!